Isang magandang umaga po sa bawat isa. Sa oras pong ito, tayo po ay muling sasamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng online. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos sa buong isang linggo na tayo ay Kanyang ginabayan at hiningatan at pinagpala. Pasalamatan natin ang Kanyang kabutihan. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa mga oras na to, kami po ay muling sasamba sa iyong pangalan. Patuloy po na pagpalain mo ang bawat sasamba sa oras na to, Panginoon. Panginoon, kung meron man kaming nasumpungang pagkakasala, hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagagawa. At patuloy mo kaming linisin ng banal mong dugo upang kami, Lord, ay maging karapat-dapat na patuloy na sumamba sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa paglilinis mo sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, na malaya po kami muling makalalapit at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Sa oras pong ito, napagpalain mo ang aming pagsamba na anuman ang gawa ng kaaway ay hindi po siya tatagumpay. Dahil po, Lord, ikaw ang aming Diyos na patuloy namin sinasampalatayanan. Salamat, Panginoon, na pagpapalain mo, Panginoon, ang maghahayag ng iyong mensahe, na patuloy na ikaw ang maitaas sa iyong dakilang pangalan, at pati ang mga mensahe na aming maririnig. Ito po, Panginoon, ay aming magamit sa araw-araw. Panghawakan mo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Maging focus po ang bawat isa sa pakikinig ng iyong mga salita. Maunawaan po namin, Lord, ang lahat po ng aming mapapakinggan. At magamit po namin ito. At mahayag po namin sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Hindi, Panginoon, sa buong kabuuan ng aming pagsamba, ikaw ang maitaas, maparangalan ng iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat muli. Sa iyo po namin ito ibinabalik sa pinakamakataas na papuri. Salamat, nagsamba sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga. God bless po sa bawat isa. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. The words of Christ as down through generation. The Son of God teaching us to pray. Echo the words, Father, have your way in me. Completely, we hold in Christ, your faithful inspiration. Amazing grace, mercy for our sins. May we forgive the way that you've forgiven us, oh Lord, so we can sing, Our Father, hallowed be
pinaparanas mo po, Panginoon, ng kapangyarihan mo para sa amin, Lord God. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Tunay na dakila ka, sambahin ka, dakilain ka sa tanging pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Thank you. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang salita ng Diyos dahil tayo po ay nakapakinig ng kanyang salita. At ngayon naman po ay nasa panahon tayo ng pagkakaloob. Sabi po rito sa Psalms 4 verse 5, "Give the right sacrifices to the Lord and put your trust in Him." Purihin po ang salita ng Diyos. Sa pagbibigay po natin sa Kanya, okay, tayo po ay laging magtiwala sa Kanya. Anuman pong sitwasyon ng ating buhay sa oras na ito, tayo po ay may kinakaharap na problema. So, ang Lord po ang magpo-provide ng ating pangangailangan. So, yun po yung ating tatandaan na let us put our trust to Him no matter what. Because God will provide. At sa oras na ito, wag po tayo mag-alinlangan na magkaloob sa ating Panginoon. Dahil ito po ay nakakapagbigay glory sa Kanyang pangalan. Kaya iniimbitahan ko po na ang bawat isa ay magkaloob po sa ating Panginoon. Okay? Pag-pray po natin ang mga kaloob. Lord God, purihin ang iyong pangalan at sambahin. Sa oras na ito, nadalangin ko po ang kaloob na magbibigay sa iyo ng bawat isa. I pray, Lord God, na pagpalain mo to, gamitin mo to, Lord, sa ikararangal ng iyong pangalan. We pray, Lord, na pagpalain mo ang nagbigay at patuloy mo kami, Lord, bigyan, Panginoon, ng pagtitiwala lalo sa iyo, Panginoon. We believe na you will provide everything in our lives. Kaya po, sa oras na ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ito at pagpalain mo ang aming kaloob upang magamit sa ikararangal ng iyong pangalan. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito, sa pribileyo, sa malayang pagsamba sa ating Diyos. Magsimula po tayong manalangin. Samahan niyo po ako. Aming Ama at aming Diyos na may likha ng langit at lupa. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Diyos na buhay. Salamat sa malayang pagsamba sa pagbubulay ng iyong banal na kasulatan. Ang dalangin namin, dakilang Diyos, samahan mo po kami. Salamat sa bagong buhay at pag-asa. Salamat ikaw magtuturo sa amin. Salamat sa bagong taon na panimulang ito. Sasamahan mo kami sa taong ito. May ikaw ang mapaparangalan at mawawalhati sa aming kalagitnaan, sa aming buhay, sa ikararangalang iyong pangalan. Maraming pong salamat sa malayang pagsamba. Sa iyo, dakilang Diyos, ang papuri, pagsamba at pagwalhati at pasasalamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Isang magandang umaga po. Muli tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong pabubulayan sa umagang ito ayon po sa sulat sa Ebanghelyo ni Juan sa pangkat na 14 bilang na 11 hanggang 12. Ito po yung mga pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa talata, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko,
maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Muli isang magandang umaga. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang pahayag nito ng Panginoong Jesucristo sa mga alagad at sa panahon po natin ngayon. Sa ngayon po ay simula na po ng bagong kalagayan ng mundo. At habang tumatagal, lalong nakikita natin yung kalagayan ng mundo na ang tawag nga dito ng bagong henerasyon. So, sa taong ito, ang tawag dito ay new normal. Kaya kung mayroon na pong new normal sa kalagayan po natin, magsimula na po tayong sumunod sa kalagayan ng mundo sa new normal. Ang ibig sabihin, maraming pagbabago, magsimula rin tayong magbago sa pananaw sa buhay. Dapat ayon sa prinsipyo ng ating Diyos ang gagawin po natin sa new normal na ito para maranasan natin talaga ang kamay ng ating Diyos, ang pagpapala ng ating Diyos. At ang ating topic ng ating paksa sa umagang ito ay binigyan ko po ng pamagat na Embrace God's Heart. Pinakasimple pong Tagalog, yakapin natin ang nasa puso ng Diyos. Yakapin po natin, embrace po natin ang puso ng Diyos. Ito po ang ating pagbubulayan ayon po dito sa John 14 verse 11 hanggang 12. Pag sinabi pong embrace, ang meaning po nito, an act o to agree. Ibig sabihin, sasang-ayon tayo kung ano yung nasa ng puso ng Panginoon sa mundong ito para sa atin lahat. Bakit may ganito na nangyari sa buong mundo? Ibig sabihin, meron pong layunin ng Diyos dito. Pero para makasabay tayo sa new normal, tumingin tayo sa bagong pananaw ng buhay. Dapat ayon sa prinsipyo ng Diyos. Yakapin po natin ang bagay na ito. Ang puso ng Diyos, kung ano yung nasa ng puso ng Diyos, yakapin po natin. Hindi naman dito sa banal na kasulatan. Dahil ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi po nagbabago yung plano niya sa mga ito na maging maayos, maging masagana, may kagalakan hanggang sa pagharap sa Kanya. Yun ang plano ng Diyos habang tayong lahat ay nandito. At mula po dun sa salitang embrace, ang meaning nga po nito, agree, pagsang-ayon. At kung sasang-ayon tayo dun sa puso ng ating Diyos, yung nasa ng puso niya, pag sinabi pong embrace, tatlong salita po ang nakapaloob dito. Dapat po nating maintindihan na malaman po natin. Pag sinabi pong embrace, tatlong salita po, accept, hold, include. At yan pong pag-uusapan natin sa mabilis na paraan para makita natin yung paraan at prinsipyo po ng ating Diyos na siya nating isa sa buhay, sa bagong normal, sa new normal sa mundong ito. Ang pagbabago po ng ating prinsipyo sa harap ng Diyos at ng mundo. Ang una pong gagawin po natin ayon sa prinsipyo po ng Diyos, accept God's heart. Tanggapin po natin. Pag sinabi pong accept, tatanggapin po natin kung ano yung nasa ng Diyos. At ito po yung may kinalaman sa malalim na relasyon sa Diyos. Lahat ng tao sinasabi sa Diyos, pero ang totoo, wala namang relasyon. Kung meron man, ganun lang. Pero kailangan, mapansin natin itong verse 11 na sinabi dito, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Kung kaya niyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ito yung sabi ng Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin po nito, embrace po natin yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo. Ang ibig sabihin po, maniwala kayo sa akin, maniwala kayo sa Ama. Ang binibigyan ng emphasis ng Panginoon dito, yung relasyon natin sa Panginoon Diyos. Kasi kung meron relasyon tayo sa Diyos, sasang-ayon tayo, accept natin yung sinasabi ng Diyos At yun ang kailangan natin, tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo ayon sa nais niya.
Ibig po sabihin, maniwala tayo. Yung malalim na relasyon sa Kanya. At yan po isang mahalaga. Ang buong chapter 14 ng John at chapter 15, magkasama po yan Napakaganda palang pag-aralan, pagbulay-bulayan, kung ano yung layunin ng Panginoon Diyos dito sa buhay natin lahat. Anong layunin niya? Bakit niya sinabi ito Ang sabi po sa John 14 verse 1, huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Ibig po sabihin kailangan na buhay natin maduktong sa Diyos. Relasyon ang pinag-uusapan dito. Ang kailangan manampalataya, manalig tayo sa Diyos. Ang ibig po sabihin, pagka meron po tayong relasyon sa Diyos, ito po yung sagot sa kabalasahan ng mundo. Ang mundo po ay balisa sa lahat ng nangyayari sa ngayon. COVID-19, may radyan pa, bari kung ano pa man yan, napakaraming ginagawang paraan ng mundo. Pero alam natin, the world is controlled by God. Alam na alam po natin yan at naniniwala po tayo dyan. Ngayon ang sagot sa kabalisahan, yung relasyon sa Diyos. Yung pagsampalataya sa Ama at sa Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon Kristo, huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Pag binasa po sa English yan, believe to the Father, believe also in me. Kaya yun po yung isang maganda. Kaya pinakikita po dito, ang number 1 gawa natin, laliman na natin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga sabi po sa John 14 verse 7 sabi po dito, kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Yan po dahil kasi tinatanong ni Felipe, ipakita mo sa amin yung Ama. Sabi ni Felipe, dyan sa verse 7 yan sa verse 6 hanggang sa verse 8. Ibig sabihin, dito, yung relasyon sa Diyos, yung malalim na relasyon sa Diyos, kilalanin natin siya, hindi basta kilala lang yung malalim na pagkakilala. Tanggapin po yung malalim na relasyon natin sa Diyos mula sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Ang tawag po dito, intimate relationship with God. Embrace it. Yakapin po natin ito. Ang Diyos binigay na nga yung sarili niya Siya nga gumawa ng hakbang. Inalay niya, isinugo niya ang ating Panginoon sa Kristo para abutin tayong lahat Ibig sabihin yung relasyon. Accept Jesus in your life. Accept a deeper relationship with Him. At yan maganda na makita po natin kung paano po ito. Sabi po ng Panginoon sa Kristo sa John 15 verse 4 and 5, manatili kayo sa akin. Mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Binibigyan po ng diin dito yung relasyon, yung bunga, yung buhay natin magiging productive. Ang buhay natin nakaduktong sa Diyos. Nakakabit na ganyan ang buhay natin nakaduktong sa Diyos. Malalim, magiging mabunga ang buhay natin. Marapat establish our relationship to God. Deeper, embrace God's heart. Naniniwala po ako magiging productive ang buhay natin, magiging mabunga. Sa kabila ng pandemic na ito, ang sabi po sa John 14:20, sa araw niyon, malalaman ninyo ako'y sa Ama, at kayo naman nasa akin, at ako'y nasa inyo. Pansinin niyo po yung pinakikita dito, yan po yung malalim na relasyong ipinakikita at pinaunawa sa atin ng Panginoon sa Kristo. Sa araw na iyon, at malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo naman nasa akin.
at ako'y nasa inyo. Di ba napakasarap? Yung malalim na relasyon sa Diyos. So, kailangan po natin treasure it for God glory. Deeper relationship with God. Yan pong una. Pag sinabi pong embrace, unitin ko po yung malalim na relasyon sa Diyos. At napakahalaga po nito. Hindi yung basta't kilala lang natin siya. Accept God's heart. Ang gusto ng Panginoon talagang maidugtong tayo sa Kanya. Ang pangalawang kailangan po natin, ulitin ko po, treasure it for God's glory. Alin, embrace God's heart. Accept God's heart to our life. Ikalawa po, pag sinabi pong embrace, hold God's heart. Pag sinabi pong embrace God's heart, this means hold God's heart. Ang meaning po ng hold ay proceed, practice, to agree. Ang ibig pong sabihin nito, pagka in-embrace natin ang Diyos, ang puso ng Diyos, to proceed, yung pagpapatuloy. Practice, pagsasagawa. To agree, pagsang-ayon. Ibig lang pong sabihin, magpatuloy sa Panginoon ay pinamumuhay ng malalim na relasyon na sumusunod sa Diyos. Hindi may relasyon lang na sumusunod sa Diyos. Para maging masagana, mabunga ang buhay natin lahat sa Diyos. Pag sinabi pong hold God's heart, hold means, yung ginamit po dito, to proceed, to practice, to agree, to heart God, to God's heart. Magpapatuloy tayo sa Panginoon na ipinamumuhay ang malalim na relasyon na sumusunod sa prinsipyo ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng John 14 verse 15, maganda po ang sinabi dyan kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga itinuturo. Ibig sabihin, kung may relasyon na tayo, magandang makita natin ito, our God will do His part for us. And so, we must do our part to God. Gagawin ng Diyos yung bahagi niya para sa atin. Ang kailangan naman natin gawin natin yung bahagi natin para sa Diyos. Sundin natin ang ating Diyos. Hindi basta't may relasyon lahat tayo sa Diyos, hindi sabihin natin, basta't ako sa Diyos. Hindi ganun. Sabihin natin, basta't ako sa Diyos. May gagawin ng Diyos para sa atin. At siya naman talagang unang gumawa ng hakbang. Isinugo niya ang kanyang naging isang anak para sa atin lahat. Gawin naman natin yung bahagi natin. Kaya nga po ang sabi ng John 15 verse 10 at 11, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko na tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko, nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Di ba napakasarap nito? Para maging productive ang buhay natin. Hindi lamang po yung malalim na relasyon, may pag-ibig sa Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Para maranasan ang kagalakan mula sa Diyos. So, hold God's heart. Magpatuloy tayo sumunod sa Diyos. Gawin natin yung bahagi natin para sa Kanya. At tayo malulubos sa kagalakan. At ang kagalakan ng Diyos, mararanasan natin. Tandaan po natin, gagawin ng Diyos ang bahagi niya para sa iyo, para sa atin. Malubos ang kagalakan. At ang kagalakan naman ng Diyos ay gawin natin ang ating bahagi para sa Diyos. Sundin natin siya. Obey Him. At yan ang isang mahalaga na makita natin. Hindi na natin pag-uusapan kung ano yung susundin natin. Alam na alam ng tao yan. Kung ano yung mabuti, yun ang gusto ng Diyos. Kung yung mali, ayaw ng Diyos yan.
Meron tayong konsensya eh. Kasi kung magbabasa pa ako ng maraming talata ng utos ng Diyos, sabihin niya, napakarami naman. Sabi po ng Biblia, ang nakakaalam ng mabuti at ito'y di ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Santiago 4:17. Pero mahalaga yung sinabi ng Panginoon sa Kristo dito sa John 14:21. Sabi po dito, ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Imaginin po natin kung tayo po ay tumanggap ng utos sa Panginoon at tinutupad natin siya. Sabi ng Panginoon sa Kristo, siya ang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin, iibigin ng Ama, iibigin ko rin siya. Lubusang magpapakilala. Kasi niyo, lalong lalalim ang relasyon sa Diyos. Pag mas malalim, yung deeper relation to God, mas marami tayo mapagtatagumpayan sa buhay na ito. Kahit ganong kagulo ang mundo, kahit ganong kabigat, merong victory sa buhay natin lahat. Kaya bilang isang mananampalataya, bilang nagsasabing Kristiyano, laliman po natin yung ating sumang-ayon po tayo sa puso ng Diyos. Yung pagsunod, napakahalaga po niyan. Para lang yung relasyon ng isang anak at saka isang magulang eh. Ang magulang, kahit hindi humihingi ang anak, pagka nakita, maayos, kusang binibigyan, higit ang ating Diyos. Minsan kahit palpak nga, meron pa rin tayong blessings sa Diyos. Pero higit. Kasi ang gusto ng Diyos, yung pagsunod na may pag-ibig, hindi yung pagsunod na napipilitan lang. Kaya nga sabi nito, ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So, bilang mananampalataya, nasa new version na tayo ng mundo eh. New normal na tayo eh. Simulan po natin ngayon taong ito, aranasan natin yung mabungang buhay. Sabi ng Panginoong Diyos, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ako ang puno, kayong sanga. Nagkadikit yan eh, relasyon yan eh. Laliman natin sa pamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon Diyos para maging mabunga ang buhay natin. Kung hindi tayo susunod sa prinsipyo ng Diyos, wala hong mangyayari sa buhay natin. Hindi natin mararanasan niya masaganang buhay. So, hold God's heart. Sumang-ayon po tayo sa prinsipyo po ng Diyos. Obey Him wholeheartedly sa biyaya ng Diyos. Ang pangatlo po, tulad ng sinabi ko, hindi ko naman kailangan pakhabaan eh. Kasi magsisimula po tayo eh. Susunod, lalaliman natin yung mga prinsipyo na nais ng Diyos. Pangatlo po, include God heart. Pagka sinabi po include, sabi po kasi dito sa verse 12 eh, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Ibig sabihin ito, nakakatuwa. Ang kausap po dito ng Panginoon sa Kristo, yung 12 apostol eh. Bago siya pumunta ng langit, nagbigay siya ng tagubilin. Bago siya umarap doon sa krus. At nang namatay siya, tsaka pumanig siya ng langit. Pero bago siya tumanggap ng kanyang misyon, pinagbilinan niya ang kanyang mga apostol, mga alagad. Sabi niya, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Ang gandang tagubilin ito, nagbili siya na eto yung gawain ko, kayo namang gagawa. Pero higit pa rito ang magagawa ninyo sa nagawa ko, basta nananalig sa akin. Ibig pong sabihin ng includes, ang meaning po nito, indicate, put in, involve. Yung po mga ibig sabihin po nito eh.
Ibig sabihin sa Tagalog po nito, isama. Isama natin yung ating sarili. I-involve natin yung ating sarili sa nasa puso ng Panginoon. Doon sa mga ginagawa ng Panginoon at gagawin pa. At yun ang isang maganda. Isang pribileyo sa atin makasama sa gawain ng Panginoon. Ito po'y tagubili ng Panginoong Sus tungkol sa pinagagawa ng ating Panginoong Sus at pinagawa ng Ama para sa Kanya. Ang pinagawa ng Ama nasa langit, ito ang tagubili ng Panginoong Sus tungkol sa pinagagawa sa atin. Ang Panginoong Sus para sa atin lahat. Pasinin niyo po sinabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 9 sa verse 4. Kinakailangan gawin natin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi, walang magkakagawa o walang makakagawa pagsapit niya. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo, habang may pagkakataon, habang umaga pa, habang may kakayanan pa tayo, gawin na natin yung pinagagawa ng Ama, ng Amang nasa langit. Ibig sabihin, kasama po tayo doon. Ibig sabihin, include ourselves in God's heart, yung nais pang gawin ng Panginoon sa mundong ito. Ito po ang hamon noon hanggang ngayon sa bawat isa sa atin. To hold God's heart is to involve ourselves in God's agenda. Yun ang nais ng magawa natin sa harap ng Diyos. Ito pong nais na mangyari ng Panginoon Diyos sa bawat taong nagsasabing, ako'y may magandang relasyon sa Diyos. Ako'y sumusunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos, yung pagtama ng paggawa ng tama pamumuhay na matuwid. Pero yung sa agenda, bukod pa yun, itong agenda ng Diyos. Pansinin niyo po, ito paborito ng maraming araw itong panalangin ito. Pero hanggang ngayon bihira ko na rin marinig ito Pero napakaganda ng turo ng Panginoon sa Kristong panalangin. Babasahin ko lang po sa Mateo 6, verse 9 hanggang 11. Ganito po ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Ito ang itinuro ng Panginoong Sus na panalangin. At ginanap niya. At hanggang ngayon nagaganap pa rin. Ang sabi po sa verse 9, ganito kayo manalangin. Amang nasa langit, sambay nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad sa langit. Ang sarap Ang palangin, 2 talata pa lang yan. At napakaganda na makita natin ito. Kasi sa panahon ngayon, alam ho natin na alam lang, pero hindi ho naiintindihan. Hindi ho natin sila pwedeng sisihin, pero tayo ngayon, ang dapat makaunawa at ipaunawa din natin sa maraming tao ito. Yung pinag-uusapan natin, at maranasan din naman nila yung pagpapala na sinasabi ng Biblia. Pansin niyo, binasa ko po verse 10. Ang sabi sa verse 10, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sabi sa verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Medyo iba po sa English Kaya ang sinulat ko po sa English Ang sabi po sa English, give us today our daily bread. Kasi dito, ang pagkain, sabi mo dito sa Tagalog, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Hindi naman sa araw-araw sinabi, give us today, ngayon, ng aming pagkain. Hindi araw-araw. Ibig lang po sabihin ito, mula ho dito sa talatang ito, yung 3 talatang ito, titignan po natin yung nais ipagawa ng Diyos sa buhay natin. Sa lahat, nais ng Diyos involve natin yung sarili natin. Dito po sa mga talatang ito, magiging po natin maging mabilis. Una po, ang sabi po ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang tinutukoy dito, kung papaanong nasasamba ang Diyos sa langit,
masamba rin dito ang Diyos. Katulad ng pagsamba sa langit. Ang ibig kong sabihin, kung ang pagsamba sa langit ay talagang ayon sa prinsipyo ng Diyos, ganon din ang gagawin natin dito sa lupa. Hindi tayo mag-iisip ng sariling paraan. Yung paraan pa rin ng Diyos. Involve natin yung ating sarili sa pagsamba. Halimbawa, kung ganito tayo sa loob ng simbahan, nagkakasundo ang mga leader, ganitong oras tayo, ganitong oras dapat nandun din. Lahat ng magkakasama sa isang lugar. Ngayon hindi Pag sinabi ng isang tao sarado simbahan O hindi tayo makakasimba, pero pinayagan ng Diyos makasimba tayo sa pamamagitan ng online. Ang online ng simbahan, ganitong oras. Dapat ganitong oras nandun ka. Ang ginagawa ng iba, kung ano yung maisip niya, ano lang ginagawa niya. Hindi po tama yun. Hindi ka sumambarong, sinunod mo yung gusto mo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan ganito kayo manalangin, sambay na ang iyong pangalan. Bibigyan ng pagpapahalaga ang pangalan ng Diyos sa panahon ng pagsamba. Ang pagpapahalaga, binibigyan ng oras. Yung pong mahalaga, involve ourselves in worship. Ito po yung pangalawa na gusto ng Diyos. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Maganda tulad sa langit. Dalawang bagay po nakapaloob dito. Sabi, maghari ka sa amin. Ang isang gawain na iniwan ng Diyos dito sa lupa ng ating Panginoon Jesucristo. Maghari ang Diyos sa lahat ng tao. Pag ang Diyos ang naghari sa tao, wala hong problema Ibig sabihin po, yung malalim na relasyon yun. Pag merong malalim na relasyon, ang Diyos ang kanyang hari, hindi yung sarili niya, susundin niya yung hari, ang ating Diyos na may likha ng lupa. Then, pagka ang Diyos ang kanyang hari, ang sabi dito sa kasunod na talata na binasa natin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ang ibig sabihin natin, kung kalooban ng Diyos ang nagaganap sa langit, dapat yung kalooban ng Diyos na nagaganap sa langit, magaganap din dito sa lupa. Ang gagawin ng mga pinaghaharian ng Diyos, ang gagawin nila, yung kalooban ng nasa langit. Hindi yung kalooban dito sa lupa. At yun po magandang makita natin. Ang ibig lang po sabihin, involve ourselves sa atin lahat na ang Diyos ang maghari sa atin mismo at sa lahat ng tao. At ikaw ay pwede kong involve ang sarili mo, i-include mo yung sarili mo, i-involve mo yung sarili mo para ang tao ay pagharian ng Diyos. Magpagamit ka sa Diyos. Kung sinasabi mo ang Diyos ang naghari sa iyo, maghari din ang Diyos sa iyong kapwa, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, para naman maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. At kung papaano ang kalooban ng Diyos ang matutupad, kung ano yung natutupad sa langit, matupad din sa lupa. Yung kabanalan sa langit, matupad dito sa lupa. Yun po ang binabanggit dito. Kung ano yung kabanalan sa langit, pwede maganap sa lupa. Dahil yan po ang sinabi ng Biblia. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Yan po isang prinsipyo. Nais ng Diyos, ang nais ng Panginoon Jesucristo iniwan sa mga apostol at sa bawat mga alagad hanggang sa ngayon. Sana maging bahagi po tayo. Involve po natin sarili natin na maraming maging tao na ang Diyos ang naghahari sa kanila at ikaw, ako ang maging instrumento ng Diyos. Yung pangatlo dito, give us today our daily bread. Ibig sabihin, total dependence to God sa lahat ng pangangailangan natin, hindi sa sariling sikap. Kaya sa atin pong lahat, ngayon po ay new normal. Yakapin po natin ang puso ng ating Diyos. Tanggapin natin siya ng mas malalim na relasyon. Sang-ayunan natin ang nais ng Diyos. Sundin po natin siya kung paano ang pagsunod sa langit. Dapat ganun din ang pagsunod dito sa lupa.
at matutupad ang nais ng Diyos sa bawat tao na marapat pag-ariin ang Diyos sa kanyang buhay. At mararanasan niya ang lubos na kagalikan, lubos na kagalakan, at mararanasan niya po ang pagiging mananagumpay dito sa mundong ito. Nais mo bang maranasan ang kagalakan, tagumpay sa buhay? Simulan mo po siyang tanggapin. Accept Him sa buhay mo. Suko mo ang buhay mo sa Kanya. At sabihin natin sa Kanya, Panginoon, nais ko po maging bahagi ng mga gawaing nais mo pa. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, narito po ako nagpapasalamat sa pribileyo na ako po ay ma-include mo sa iyong misyon, sa iyong layunin sa mundong ito. Itinatalaga ko po sa iyo ang aking buhay ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan sa ikararangal ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Tutulungan mo po ako na matupad ko ang kalooban mo ayon sa langit at matutupad dito sa lupa habang ako po ay nandito kasama ng aking mga kasamahan, ang aking pamilya. Salamat. Pinagpala mo kaming lahat, ang aming mga pamilya, ang bawat nakarinig ng iyong mensahe. Salamat sa lahat ng nanalangin at pagpapalain mo kaming lahat. At salamat, ipaparanas mo sa amin ang iyong pagpapala. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, kinikilala po namin sa oras na ito. Iginawad mo po sa amin ang iyong basbas at pagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen.